sa lahat. Hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. Public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabaderang balita. Lacson in, Soto out. Senate President Tito Soto handang mapalitan kung babalik si Lacson sa Blue Ribbon. Sara sa 2028, posibleng pagtakbo bilang presidente ni VP Sara dahil umano ng pag-uugnay sa mga Duterte sa flood control scandal. Overpriced projects. Secretary Vince Dizon inamin sa Senado na may mga proyektong DPWH na sobra-sobrang presyo ng mga materyales. Biro tuloy sa kanya ng mga senador. Dati payat ka na, lalo ka pang pumayat no? Binanatan ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon dahil sa manoy paninira sa kanya at ang ugat daw nito ay ang posible niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang basihan ng pahayag na yan ng Vice Presidente? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na pilit na inuugnay ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal bilang paghahanda sa 2028 elections. Giit ng bise, parte umano ito ng paninira sa kanya dahil posible siyang kumandidato sa pagkapangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Yung ginagawa nilang pag-atake sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung Senator Bongo, gusto lang din nun na matamaan yung ako. Dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila, isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2028. Jiggy, isinisi naman ni VP Sara kay Pangulong Bongbong Marcos kung bakit lumala ang korupsyon sa pamahalaan. Marami raw ang umasa kay PBBM na susolusyonan ito pero kabaligtaran pa raw ang nangyari. Hindi rin daw siya kumbinsido sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Jiggy? At Camille, bakit daw hindi kumbinsido si VP Sara sa investigasyon ng ICI? Jiggy, para kay VP Sara, hindi naman kailangan buuin ang Independent Commission for Infrastructure. Hindi naman daw kailangan ng isang komisyon para magsagawa ng case build-up. Pwede naman daw idiretso na sa Ombudsman ang pagsasampa ng reklamo. Narito ang pahayag ni VP Sara tungkol dyan. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. So paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Jiggy, simple lang ang sagot dyan ng ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, bumabase lamang sila sa mga ebidensya na ipinipresenta sa kanila at ito ang naratibo nila. Jiggy? At Camille, may panawagan din ng grupo ng mga negosyante kay PBBM kaugnay sa isyu ng korupsyon. Anong sinabi nila tungkol dito? Jiggy, nanawagan ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kay Pangulong Bongbong Marcos na aksyonan na nga ang problema sa katiwalian. Malaki raw ang kontribusyon ng mga negosyante sa pagbabayad ng buwis pero hindi naman daw nagagamit ang pondo ng tama. Gusto rin ng PCCI na bigyan ng kapangyarihan ang ICI na mag-prosecute doon sa mga mapapatunayang sangkot sa anomalya. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center.
Nagbabala mga senador na lalo pa nilang tatapyasan ang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Bukod pa yan sa nauna ng tinanggal na 250 billion pesos na halaga ng flood control projects. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, bakit posibleng tapyasan ko ulit ang budget ng DPWH? Jiggy, natuklasan kasi ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian na nasa 6,000 pang DPWH projects ang questionable o yung tinatawag na may red flag. So ano ba yung mga red flag na nakita ni Senator Gatchalian? Meron dyan yung duplicating o yung dumodobling proyekto. Meron yung hindi makita o walang naka-indicate na station number or eksaktong lokasyon. So mahirap ma-monitor yung project. At ang pinakamalala daw para sa kanya, yung mahigit 900 na reappearing projects. Ibig sabihin yan, Jiggy, completed na siya or marked as complete na siya in the past years, pero inuulit yung item na yon for 2026 at humihingi ulit ng pondo. So ang sinasabi ngayon ni Senator Win Gatchalian, delikado itong mga red flags sa ito dahil posible siyang mag-ugat ulit sa mga ghost projects o pag-ugatan na magkaroon ulit ng mga ghost projects for 2026. So ang utos niya ngayon sa DPWH, maglabas ng mga dokumento para patunayan na legitimate itong more than 6,000 projects na ito. Pero pag hindi sila makapag-submit or may kulang silang masasubmit, ano man yung kulang na yon, tatapyasin yung budget na yon for the 2026 budget ng DPWH. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian at DPWH Secretary Vince Dizon. Kung hindi nyo masasubmit, tatanggalin din namin yung red flag floor kasi on first glance, tapos na siya yung 2025 eh. Bakit pa tayo magdadagdag in 2026? Tama po. So, we will expect yung submission for red flag 1 the soonest kasi tumatakbo na yung project. Pero kung hindi nyo masasubmit yung 1 and yung 4, we will remove 271 billion worth of project. Dapat, kung completed na ang proyekto noong nakaraang taon at hindi lang nung immediately preceding year, halimbawa in this case 2025, dapat wala ng pondo yan. Pero ang sinasabi po sa akin ngayon is baka po yung project na nandyan kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. No? But again, kailangan po yan i-validate. Isa pang problema, Jiggy, na binanggit ng mga senador, yung overpricing. Marami pa raw proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Overpricing, lalo na sa materyales, sa procurement ng materyales. Ang babala ng mga senador dyan, pag hindi na-resolba yung overpricing na yan, tatapyasan daw nila ng 20 to 30% across the board. Lahat ng line item na infra projects ng DPWH. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang senador. Kasi kung may overprice, sa konsyensya po namin, hindi kami makakapagpirma pag alam naming yung disenyo at yung cost of materials ay naka-overprice. Hindi ko po malalagdaan ang aking pirma sa 2026 General Appropriations Act kung hindi po natin binaba yung presyo ng line items. So yung across the board, magandang pahiwatig po to na tayo ay seryoso sa pagreforma sa ating budgetary process. At Mean, ano naging reaksyon dyan ni Secretary Dizon? Pagtitiyak at pangako ni Secretary Dizon sa budget hearing sa Senado ay iniisa-isa nila, hinihimay nila yung costing ng kada proyekto ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa para hindi nga raw sila malusutan nitong overpricing. Isa pang paliwanag niya sa Senado, sa Senate Finance Committee kanina ay hindi niya rin daw talaga maintindihan ano ba yung formula na ginamit noong naunang administrasyon ng DPWH para dun sa pag-allocate ng pondo sa mga distrito
distrito. Meron din kasing reklamo dyan, Jiggy, na bakit daw may malalaking distrito, maliit yung pondo ng DPWH, may maliliit na distrito pero umaabot ng 10 billion yung DPWH project nila. So ang sinasabi ni Secretary Vince Tizon, kung tatandaan kasi natin, September lang siya pumasok. So by that time, naipasa na sa Kongreso yung budget ng DPWH for 2026. So wala na siyang control at wala na siyang say doon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Tizon ng DPWH. We have to go through it region by region. Kasi ma'am, natutunan ko lang din po ito, no, pagpasok ko sa DPWH several weeks ago, na ang presyo po ng mga materyales, simento, bakal, at iba pa, ay iba-iba kada rehiyon. Iba po ang presyo sa NCR, iba po ang presyo sa Cebu, iba po ang presyo sa Palawan, iba po ang presyo sa Mindoro. Pero, clearly po, merong overprice. We will submit the list right after this hearing, Mr. Chairman. And please help us po. Also, especially moving forward, as we try to fix this. Clearly, it's a broken system, Mr. Chairman. It's been broken for some time now. As you said, maybe even decades. At mayan, kumusta ang pagsasampa ng mga reklamo ng DPWH laban sa mga dawit sa flood control scam? Ni-report din ni Secretary Vince Tizon kaina sa budget hearing na tuloy-tuloy yung pagkasampa nila ng kaso this week and the coming weeks laban sa ilang mga opisyal ng DPWH at mga kontratista na may kinalaman sa maanomalyang proyekto. Kabilang pa daw sa mga sasampahan nila dyan ay yung SunWest na iniuugnay sa pamilya ni dating Congressman Zaldico. Gayon din yung ilan pang mga construction companies ng mga Diskaya. At para nga daw, ilan pa sa mga reforma nila para maiwasan na yung korupsyon, tatanggalin na raw nila lahat ng mga duplicating projects. Sa ngayon, Jiggy, nasa 625 billion pesos ang hinihinging pondo ng DPWH for 2026. Lumusot na yan, at least sa version ng Kamara, but we don't know yet sa version ng Senado kung mareretain yan, kung mababawasan o madadagdagan pa yan. Yan muna ang latest sa mga kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Menlos Baños live mula sa TV5 Media Center. Isinusulong ng isang senador na buwagin ng DPWH dahil sa talamak na korupsyon. Pero ayon sa palasyo, malabong mangyari yan. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si Maricela Lili. Kapatid, bakit daw malabong buwagin ang DPWH? Jiggy, ang sinasabi dyan ng palasyo sa lahat ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways o ng DPWH, hindi naman daw lahat yan sangkot sa anomalya. Meron din naman na nananatili pa rin may integridad at tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin. Kaya sa ngayon, hindi nakikita ng Malacanang yung kahalagahan na o yung punto na i-abolish na itong DPWH. Ang kinumentuhan nga nila ay yung naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Tizon kung saan kailangan daw punan yung nasa 2,000 na personnel o bakanting posisyon dyan sa DPWH. Ang sinasabi dyan ng Malacanang, dapat magsilbi na itong babala doon sa mga papasok pa lamang sa ahensya na binibigyang importansya ng pamahalaan yung pagpapanatili ng integridad at importante na tapat sila sa pagganap ng kanilang tungkulin. Naritong sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. At Maricel, anong sagot ng palasyo sa panawagan ng mga grupo ng negosyante na bigyan pa ng mas matalim na pangil ang ICI? Alam mo, Jiggy, sa ngayon, kontento si Pangulong Bongbong Marcos sa performance ng Independent Commission for Infrastructure. Binigyang diin yan ni Jose Castro sa press briefing kanina. Sabi nga ni Jose Castro, ilang buwan pa lang naman nagtatrabaho ang ICI pero makikita naman daw yung kanilang mga achievements, kabilang na nga dyan yung mga rekomendasyon para sampahan ng kaso, yung ilang mga personalidad, kabilang na nga si Congressman Zaldico. Meron na rin naman daw inirelease yung ilang ahensya ng gobyerno na mga lookout bulletin doon sa ilang personalidad na nakikita nilang posibleng sangkot dito sa usapin ng korupsyon sa flood control projects. Pero sa ngayon, Jiggy, ang panawagan ng Malacanang, sana naman daw tigilan na yung mga paninira dito sa ICI para ma-question pa yung integridad nitong komisyon. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Siguro ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionists
na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI? Bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya? Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, magiging kulungan ng mga kakasuhan sa flood control scandal pinasilip. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Posibleng umabot sa 200 ang makakasuhan sa flood control scandal at pinasilip ang kanilang kukulungan. Nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, saan ba'y kukulong ang mga ito? Gigi, dito nga sa New Quezon City Jail, dadalhin yung mga makakasuhan may kinalaman sa korupsyon sa mga flood control projects. At ito rin yung napili ng DILG at BJMP dahil ito yung pinakamalapit sa Sandigan Bayan. Actually, 10 kilometers away nga lang ito mula doon sa Sandigan Bayan at matatandaan natin na yung opisina na yan ang nag-handle sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian. Kaninang umaga nga, nag-inspeksyon si DILG Secretary John V. Cremulya at inaasahan daw nila na nasa 200 katao yung masasampahan ng kaso at posibleng ma-indict at dalhin dito sa Quezon City Jail. Personal na ininspeksyon ng kalihim kanina yung mga dormitoryo at pasilidad sa loob ng bilangguan at siniguro nga ng ahensya na hindi raw magkakaroon ng congestion o overcrowding sa loob ng bilangguan. Kanina nga nakita rin natin mismo yung mga kwarto sa loob ng male dormitory at sa kada kwarto, 10 tao yung kasya at may mga double deck na higaan para sa kanila at meron na ring lababo sa loob nun, pati na rin mga palikuran. Bukod dyan kanina, pinuntahan rin natin yung ilang mga pasilidad doon, kabilang na yung laundry area kung saan pwedeng maglaba yung mga makukulong o madedetain, pati na rin yung mini chapel at receiving area kung sakali naman na may mga dadalaw sa mga detainees. Bukod dyan, fully operational rin lahat ng CCTV units sa loob at sa labas ng bilangguan. At mahigpit rin daw nila ipapatupad yung pagbabawal sa pagdadala ng mga gadget kagaya na lamang ng cellphone o laptop sa loob ng bilangguan. Giit ni Remulla kanina, wala raw magiging special treatment sa kahit sino man na dadalhin dito at madedetain sa loob ng City Jail. Karagdagan din, Gigi, kaya ito rin yung napili nila dahil puno na rin daw kasi yung custodial facility sa Camp Crame. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Gigi? Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Quezon City. Handa si Senate President Tito Soto na mapalitan bilang leader ng Senado kapag bumalik si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kumpiyansa raw si Soto na susuportahan ng taong bayan ang anumang hakbang kontra korupsyon. Dagdag pa ni Soto, nakadepende naman daw ang posisyon nila sa mga kasamahan nilang senador. Hindi raw takot si Soto na mapalitan bilang Senate President. Nauna nang nagbabalang ilang senador nakakala sa mayorya dahil sa tinatakbo ng investigasyon sa ilalim ng pamumuno ni Lacson. Sabi naman ni Lacson, dapat handa ang lahat sa magiging epekto ng kanyang mga aksyon at desisyon kung babalik siya bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Susunod, ospital sa Macabebe, Pampanga, 6 na buwan ng lubog sa baha. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat. Kakambal na ng Macabebe, Pampanga, problema sa baha. Ang isang ospital doon, 6 na buwan ng lubog sa tubig, kaya apektado na ang mga serbisyong pangkalusugan. Ang kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Macabebe, pangalan pa lang, kadikit na nila ang tubig. Maka, ibig sabihin malapit. At bebe, patungkol naman sa Pampang, riverbank kumbaga. Pero paano kung ang tubig hindi na kinikilala ang hangganan nito at ang lupay tuluyan ng binabad?
Ang tanging pananggalang mo na lang, magbota. Kung wala, nako, baka bago ka pa makarating ng ospital, tamaan ka na rin ng leptospirosis. Karamihan sa nakasabay kong bumiyahe papunta sa pinakamalapit na pampublikong ospital sa Makabebe. Ang Ospital ng Batasan. Alas 3 ng hapon, gabinti na yung tubig baha dito sa Batasan Hospital sa Makabebe. Alam nyo, karugtong pala ng tubig baha dito yung Manila Bay. Kapag nag-high tide na doon, matik, tataas na rin yung tubig baha dito. At mamaya, pwede pa yung lumampas ng tuhod. Tatlong beses na nilang tinaasan. Itong poste na to, nasa ibabaw. Meron niyang kalintulan yan, ganyang height. 2 poste na, yun nasa ilalim. Pangatlong beses na nila ng pag-angat, pero tingnan nyo naman, binabaha pa rin hanggang ngayon. Lumiit ang espasyo, nabawasan din ang serbisyong kayang ihatid. 6 na buwan na raw na hindi humuhupa ang tubig dito. Ang ibang doktor, di na nga raw regular na makadalaw. Sa araw na ito, higit 50 buntis ang nakapila para magpa-check up. Kabilang ang store staff na si Jack, nakatakdang manganak sa susunod na buwan via cesarean. Sa hirap ng biyahe sa baha, ang kanyang OB, hapon na nakarating. Kahit alas 7 pa ng umaga, nakapila sina Jack. Sobrang hirap po dito sa Makabebe kasi laging ganyan po kada year. Tapos ang tagal po ng lubog. Ito na raw ang realidad na kinagisnan niya sa Makabebe mula pagkabata. Ito na rin daw ang katotohanang mapipilitang harapin ng isisilang niyang sanggol. Pinanganak po ako sa Makabebe, sir. Hanggang ngayon sa mga anak po ako, linulubog pa rin po. Wala pa rin pong pinagbago. May kasabihan na ang tubig ay buhay. Pero para sa gaya ni Jack at iba pang mga taga Makabebe, hanggat nakalubog sila sa tubig baha, patuloy din silang nakababad sa hirap ng buhay. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.